Have you ever had too much of anything? Kapatid, sa buhay ba naranasan mo na masobrahan ka sa isang bagay? Or may ginawa ka na sobra, no? Naranasan mo na, kapatid? Yes, no po. Naranasan natin. Example, ang matulog. Okay po ba matulog? Yes, it's okay to sleep. Kailangan nating mag-rest. Kailangan natin yan para magkaroon tayo ng kalakasan. Di ba po? Pero kapatid, ang sobrang tulog, okay pa po ba yon? Okay pa po ba ang sobrang tulog? Hindi, kapatid. It can be bad for our health. No po, pwedeng makasama ito sa atin. No po, at makwento ko lang, kahapon po, no po, we had our leaders camp, no po. We had our leaders camp sa Laguna, and in day 2 kahapon, no, our call time is 6 a.m. No po, 6 a.m. At syempre maaga, no po. At sa amin pong room, no, kami ay magkakasama. Ang kasama ko po doon si Pastor Vernon, no, at siya ang pinakaunang nagising sa amin. At nung ginising niya po ako, tinapik-tapik niya ako. Ang bangon ko, yung parang binangungot na bangon. Kasi, yun pala, nasobrahan ako sa tulog. Pambihira. Pagkagising ko, 6:10 na ata, 6:20, 6 a.m. yung call time. Late ako. Kapatid, masama pag nasosobrahan sa tulog. Di po ba? Imagine nyo na lang, di ba? Kayo baka naranasan nyo din. No? And ito kaya, kapatid, ang pagkain, okay po ba yon? Yes, masarap kumain. Tama po ba? Baka gutom ka na ngayon, kapatid. No? Masarap kumain. Pero, kapatid, pag nasobrahan sa pagkain, okay pa ba yon? Naku, baka hindi na masarap. Baka tayo rin ang mag-suffer, di ba? Hindi okay sa kalusugan. Pwedeng magkasakit, no? Hindi po okay ang sobra, no po. And isa pa ito, talamak to ngayon. Okay lang po ba ang libangan? Okay lang po ba ang social media, ang games? Okay lang po ba yan? Okay lang po maglibang, no po. Pero wag lang ang sobra. Wag lang masasobrahan. Wag yung tipong addict na, no? Hindi na makausap, no? 24/7. No, lalaro, social media, sa bahay, wala na kayong mapag-usapan, di na nagpapansinan, may kanya-kanyang pinapanood, ini-scroll, nasosobrahan. Hindi na po dapat. Amen po? Amen. No po. Too much of these things will not be good. No po? So, kapatid, kung titignan natin, pag ikaw ay nasosobrahan, no po, tawag doon excess, or we are exceeding, no po, sa something na ginagawa natin. At ang ibig sabihin po ng salitang exceed, no po, to go beyond a limit set by. Kasi po, ang mga bagay, meron lang po yung limit. Tama po ba? Pwede ba nating sabihin ng malakas? Limit. May limit po ang pagkain, no po, may limit lang po ang pagtulog, di ba po, 8 to 10 hours. May limit lang po sa, no po, yung screen time, no po, pag nasobrahan, hindi na okay sa mata. May limit lang po. No po, at pag sumobra doon, mag-e-exceed, going beyond the limit. No po, and dito naman po sa usapang ito, madala ko lang po dito, now is it bad to get rich? No po, kasi okay lang matulog, okay lang kumain, no po, okay lang entertainment. Eh ang pagyaman, kapatid, okay lang ba yon? Yes, syempre, no, okay ang yumaman. No? Hindi po ba masama yon? Hindi po. Kailan po nagiging masama? Mapag-uusapan po natin mamaya. No po? Hindi po masama ang yumaman, okay po ang mayaman. No po? Gusto ng Diyos payamanin ng anak niya. Amen po ba? Amen. No po? And ito po ang tanong. Is it possible to be spiritual and rich at the same time? No po? Pwede po ba na tayo po mga nasa simbahan, spiritual tayo, and at the same time mayaman din tayo? Yes, pwede po. No? Kasi po, kaya ako natanong to, kasi madalas, no po, in older times, no po, madalas po ang pera nagiging tabu sa simbahan. No po, na pag-usapang pera, medyo off ang tao. No po, kasi, ay, ituturo pera, alam ko na to, alam na this. No? Baka mamaya, ano na naman ang ipagawa sa amin? No? Baka mamaya, kailangan ko na namang mag-sacrifice. No?
No po, ang pera po hindi po masamang pag-usapan sa church, no po. Dahil no po, nasa Bible din ang pera, tama po ba? Tinalakay din po ang pera sa Bible. And it is possible to be spiritual and rich at the same time. Pwede po mga kapatid. Now, being rich, dalawa lang po yan. No? Pambira, usapang pera, no? Ang pagyaman, ang pagiging mayaman, dalawa lang po. Nasa tao po yan. It can either harm you or bless you. Po pwedeng ang pera, too much money, pagiging mayaman mo, ikapahamak mo, o po pwede ring maging blessing sa'yo. No? Po pwedeng maging pagpapala. No po? Dalawa lang po. So saan tayo dyan, kapatid? Alin po kaya tayo dyan ngayon? Saan tayo papunta? No? Kamusta po? So, ang pag-uusapan natin, no po, ang society, may sarili po siyang definition ng pagiging mayaman. No po, ang mundong ito, meron siyang standard ng pagiging mayaman. No po, at kung makikita natin, nandiyan po, pag mataas ang sahod mo, mayaman ka. No, mataas ang sahod mo, 90,000 per month, 150,000 per month. Wow, di ba? Mayaman yun. Di ba po? Mayaman. Pangalawa, meron kang high position. High position. Naku, si Mayor, mayaman yan. Sa taas eh. No, politiko, mayaman na agad, di ba? Ang tingin ng tao. Di ba? At pangatlo, pag marami kang possessions, marami kang ari-arian, no? Naku, si bro, maraming lupa yan dun sa norte. Marami si sis, napakaraming cellphone yan, mayaman yan. No, ganun ang tingin ng tao, ng mundo. Ito ang kanyang basihan ng pagiging mayaman. No po, high income, high position, and many possessions. Now, mapunta lang po tayo sa Bible. No po, ang mundo yun ang definition ng pagiging mayaman. Ano naman po kaya sa Bible? No po, ngayon, ang Bible po, meron pong sinet na standard or may meaning din po ang pagiging mayaman sa Bible. Gusto niyo po bang malaman ano yun, kapatid? Gusto niyo po bang malaman yung ano ang ibig sabihin ng mayaman sa Bible? Amen. So yan po ang pag-uusapan natin. Yan po ang title natin for today, Exceedingly Blessed. No, kapatid? Are you exceedingly blessed? Amen. Hindi ka lang blessed, no? Hindi lang tayo basta blessed, kundi sobra-sobra mong blessed. No? And ito po ay part ng ating November Blessed series, no? And yan po ang ating pag-uusapan for today, exceedingly blessed. No po? And an exceedingly blessed person, yan po ang aaralin natin. Meron po yung qualities. Meron po yung mga katangian. No po? Ano ba ang mayaman base sa Bible? No? Ano ba ang sobra-sobrang pinagpala, no, na sinasabi sa Bible? Po. Now, punta po tayo sa 1 Timothy. Unang point po natin, ang exceedingly blessed person trusts God fully. Opo, basahin po natin ang verse. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Wow. No po, so konting background lang po and context to this verse, no. Sa time na to, ang nagsasalita po si Apostle Paul. Ang kausap niya si Timothy. Po, kaya po tayo nasa 1 Timothy, no po. Kausap niya si Timothy kasi this time, mga panahon pong yan, si Timothy na po ang maglilid sa church in Ephesus. No po. At sa panahon pong ito, ang church na yan ay located sa isang masaganang syudad. Ang Ephesus po pala, masaganang syudad. Po. Ang Las Piñas po ba, masaganang syudad, mayamang syudad? Amen, no? Pambira. So, mayamang syudad. At ang kanyang kongregasyon, ang mga umaattend po sa church na yon, sabi dito, has rich believers, mayayaman. Ang umaattend po ba sa COGLP, mayayaman? Amen, no? Mayayaman. Praise the Lord, di ba po? Pero, may problema nga lang po. Ang church daw po na ito, sabi dito ay out of control of money. Out of control of money. No, na ang pera nila marami, masagana, pero saan po nila ini-spend, saan nila ginagamit? Para sa sarili nila.
no? Para sa sarili lang nila. At kaya naman po sinasabi ni Paul, no, na teach this church to use their money, no, properly. At ito po sabi din sa verse kanina, it is so unreliable. Naniniwala po ba kayo na ang money is not always reliable? Money is not always reliable. Hindi po yan lagi natin maaasahan. Kaya ang sabi ni Paul, huwag tayong magtiwala sa pera. Saan daw po tayo magtiwala? Kanino po? Kay Lord lang. Di ba po? Hindi natin maaasahan ng pera eh. Though money is a tool, it is essential. Kailangan po natin ng pera. Tama po? Kailangan yan eh. No? Kailangan po natin para mabuhay, para makapagpatuloy sa mundong ito, para sa needs natin. Pero hindi pwedeng dyan na tayo aasa. No? Kaya trust God fully. Bakit ko po nasabi? For example, kapatid, pag ang isang tao nagkasakit, kahit marami siyang pera, guarantee ba nagagaling siya? Guarantee ba na mapapagaling siya ng doktor? Hindi po. Kahit na gaano kagaling pa yung doktor, kahit na sa ibang bansa pa siya magpa-opera or may gawing procedure, kapatid, pwedeng sabihin ng doktor sa dulo, sorry po, hindi po kaya eh. Sorry po, ito na po ang lahat ng nagawa namin. Tama po. At alam ng doktor eh, ito lang po ang kakayanan namin. Ang Diyos na po ang may control. Alam ng doktor. So, kapatid, hindi ang pera, hindi laging ang usapan ay pera. Kapatid, kaya huwag kang mag-rely sa pera. Kailangan ang tiwala natin nasa Diyos. No, sa Kanya tayo aasa kasi sa Kanya rin naman po nang galing ang lahat. Tama po? Amen. No, money is not always reliable. Now, sabi dito, balikan lang po natin yung verse. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Now, malino po, their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Wow! Hindi lang pala tayo gustong payamanin ng Diyos. Minsan binibless niya rin tayo para daw po mag-enjoy. Tama po ba? Sinabi po, all we need for our enjoyment. Sabihin mo sa katabi mo, mag-enjoy ka naman. Nag-enjoy pa ba tayo, kapatid? Baka mamaya stress na lang, no? Puro trabaho na lang, di ba? Puro na lang pagod, puro hirap. Mag-enjoy ka. Gusto ng Panginoon, mag-enjoy daw tayo. Pero kapatid, linawin lang natin, ang pag-enjoy, no po, dapat nasa lugar pa rin. No? Baka mamaya, pag-enjoyan natin, iba na. No? Nako, tanggalin pa sa atin ni Lord yung blessing niyan. No? Enjoy ka sa kasamaan, sa kasalanan, hindi po. Dapat i-enjoy natin sa tama. No po, mag-enjoy tayo sa mga ginawa ng Diyos na magaganda sa buhay natin, sa mga creation niya. No po, i-enjoy natin. No po, dahil tayo po ay blessed, tama po ba? Yes, we are blessed, mga kapatid. And pangalawa po, ang una po, kailangan magtiwala tayo sa Diyos ng buo, hindi sa pera. Pangalawa, an exceedingly blessed person uses money to do good. Now, ang sabi sa verse 18, same chapter po, isang chapter lang po tayo. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works. Pambira, hindi lang pala dapat tayo sa pera mayaman, pati rin daw po sa paggawa ng mabuti. So kapatid, pag marami tayong pera, mayaman tayo, pero hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi pala talaga tayo mayaman. Di ba po? So nag-amen kanina, sinong mayaman, di ba? So dapat, yayaman din tayo sa paggawa ng mabuti. Tama po ba, kapatid? Make sense po ba? No? Sabi po dito be rich in good works. No? So baliwala ang lahat, no? Kung ang kayamanan natin hindi natin gagamitin sa tama. Now, where do we spend our money? Tanong ko sa iyo, kapatid. Saan mo ginagamit or ginagastos ang pera mo usually? No po, halimbawa, pag tayo ay nag-earn, pag tayo may kinikita, pag meron tayong natatanggap na salapi, saan po natin ginagastos? Matanong ko lang sa inyo. Sige po, isipin natin, saang porsyento ba na malaki ginagastos ko yung natatanggap kong pera? Saan po kaya? No? Yung bills, narinig ko, para sa per service. Bills, di ba? So,
Now, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagkandak po ng survey. No? Ito raw po ang summary ng pinagkakagastosan ng tao. Percentage, majority. No? Una na po dyan, food. Tama naman po kasi mahirap pag walang pagkain. Hindi tayo mabubuhay, di ba po? Pangalawa yan na yung bills. Di ba? Housing and utilities. Totoo po, para makapagpatuloy di ba, sa buhay, babayaran natin yan. Transportation, yung pamasahe, gas, di ba, and anything. Kasi transfer, di ba, kailangan natin yan. And meron pong pang-apat, yung recreation, culture, miscellaneous. Diyan naman po papasok yung mga wants natin. Di ba po, meron tayong mga wants di ba, yung mga check out, add to cart. Yan po yan, di ba? So, ito po ay survey na napatunayan na ang tao dito nilalaan ang pera. Okay, so sinamarize po natin, no, based po doon, no, ang tao nilalagay niya ang pera niya sa needs niya. Pangalawa sa wants niya, no, at pangatlo sa investments, no. Ang tao po ngayon natututo na mag-invest, no. Ang tao ngayon alam niya na kung paano saan ilalagay ang pera para ito ay mag-grow, no po, which is tama po, wala pong mali doon. No po, at ang pag-i-invest po biblical, gusto po ng Diyos 'yan. No, naalala niyo po yung kwento ng parable of the talent, no? May tatlong pinagkatiwalaan ng master ng pera. No, yung dalawa, ang ginawa, pinalago nila ito. At natuwa ang master, sabi, "Well done, my good and faithful servant." No? At ang pangatlo, anong ginawa niya doon sa salapi niya? Or sa natanggap niya? Binaon niya. Natakot siya eh. Natakot siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, "You fool." No po. So kapatid, no, ang meron tayo, ang blessing na meron tayo, nasa sa atin po, paano natin gagamitin. No, paano po ito, minsan, hayaan tayo ng Panginoon mag-handle. No po, so, we use our money based on that. No po, and, alam mo, naalala niyo po yung parable of the prodigal son. Madaanan lang natin, no po. Sino po nakakaalam ng story? Prodigal son, di niyo po alam? Ang story po niyan, alam natin, ang basic na lesson, di ba? Ang anak, di ba, iningi in advance yung mana, umalis. Ginastos para saan po? Saan niya ginastos? Sarili, nagpasarap siya, nagpasaya siya, inubos niya lahat. No po, hanggang sa kinain niya na lang kaning baboy, di ba? Nawala na yung needs, kumbaga doon sa percentage na baliktad. Nawala yung paggastos siya sa food. Now, sa parable na ito, nung binabasa ko po, meron lang po ako natutunan na ibang perspective niya. No po, na what if kung yung binigay sa kanya na pagkalaki-laking halaga, na-manage niya ng maayos. No po, na-manage niya ng maayos. Kasi may kaya naman yung ama niya, di ba? Nabigay sa kanya yung hinihingi niya. Nasa sa kanya na lang eh. Di ba? Paano kung pinangkapital, di ba? Nag-umpisa siya ng pagkakitaan niya para lumago yung pera, makasurvive siya. Di ba? So, nasa sa atin pa rin talaga. No? It falls to us. No? Kahit na sabihin natin, background natin, maganda, no? Mayaman. Pero pagdating sa atin, pagdating dun sa sunod na pagpapasahan, wala na, may problema. No po? So, by doing good, you will not just feel good. You will also be blessed. No? So, pinapatunayan lang po sa mga binasa nating verses, sa mga pinag-usapan natin na pag ang meron tayo, ang blessing na meron tayo ay ginamit natin sa mabuti, no po, tayo po ay lalong pagpapalain. Amen po ba? Amen. You will be blessed, no, if you do good. Hindi lang po siya masarap sa feeling, no, na, dati ako yung tinutulungan Ngayon ako na yung nakakatulong sa iba. Thank you, Lord. Praise God. No, nagiging blessing ka at nafe-feel mo na blessed ka. No, dati kasi wala ka, ngayon meron ka na. No, so pangatlo po, mapunta na tayo doon, no? Since usapan natin nakakatulong sa iba. Ang exceedingly blessed person daw po also ay channel of blessing din. Channel of blessing. Now, sabi sa verse 18, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works. And, basahin po natin maigi, makinig po kayo, and generous to those in need. Always being ready to share with others. Kapatid,
ma-check lang natin yung sarili natin. Ganito po ba tayo? No? Una pa lang, no, medyo mahirap na. Generous to those in need. No? Kasi minsan pag nagbibigay tayo, yes, magbibigay tayo pero hindi generous. Pambira yung tipid pa. Yes, may 5 o 5. Diba? Always being ready to share with others. Paano pag may nangangailangan? Tutulong ka ba, kapatid? No, praise God. Yes, no. Now, punta po tayo sa story ng rich man. No? Once a religious leader asked Jesus this question. Good teacher, what should I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus asked him, only God is truly good. No, and the next verse, but to answer your question, sabi ni Jesus, you know the commandments. You must not commit adultery. You must not murder. You must not steal. You must not testify falsely. Honor your father and mother. The man replied, I've obeyed all these commandments since I was young. No, nasunod ko po yan, Lord. Simula pa nung bata ako, walang problema dyan. Nasusunod ko yan lahat. Commandments, alam po natin. No? But when Jesus heard this answer, He said, there is still one thing you haven't done. Sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. No? Stop muna tayo doon. Ang ganda ng sinabi ni Lord, no? Meron ka pang isa na lang. Isa na lang. Siguro, yes, isa na lang. Baka basic na sa akin yan, isa na lang eh. No? Isa na lang. Pamigay mo yung meron ka. Bigay mo sa mga nangangailangan. No? At sumunod ka sa akin. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Wow! Kapatid, kung sa'yo sinabi ni Lord yun, anong mararamdaman mo? No? Di ba? Pambira, natahimik tayo kasi parang, wait lang, parang may kurot yun ah. Medyo, Lord, ganito pag-usapan natin. Naku, negotiate pa. No? Hindi, no? Yung taong to, ano po ang naramdaman niya? But when the man heard this, he became very sad. For he was very rich. Kapatid, kung sobrang yaman natin, pero hindi natin kayang i-let go yun para sa Panginoon, wala rin pong saysay. No? Wala rin pong saysay. No po, dahil pinatunayan lang ng taong ito, mas pinili niya yung treasure niya sa lupa kaysa doon sa treasure sa langit. Sinabi na ni Lord, oh. No po? So, tanong ko sa'yo, kapatid, can I be a channel of blessing? Sige po, pag-isipan natin, pwede ba ako maging channel of blessing? Yan pong pinag-uusapan natin eh. No? Can I be a channel of blessing? Yes or no? Yes, lahat po tayo pwede maging channel of blessing. Kapatid, no? Kasi baka mamaya iniisip natin, nako brother, pera ang usapan, wala ako niyan eh. Out na ako dyan. Out muna, bounce na ako. Balik na ako next Sunday pag hindi na pera usapan. Kapatid, hindi po. Una sa lahat, hindi ka walang pera. Sabi mo ka sa katabi mo, hindi ka walang pera. Kapatid, hindi tayo walang pera, meron tayo niyan. Kahit piso, kapatid, pera yun, di ba? Piso, pera yun, 5 pesos, pera pa rin yan. May pera ka, kapatid. No? At pangalawa, kapatid, ang blessing ba pera lang? Hindi po. Meron pang ibang blessings, no, na we tend to overlook those blessings. Minsan, nakakaligtaan na natin kung anong meron tayo dahil nakatingin lang po tayo sa pera. Kapatid, na pag konti yung pera natin, nakakaligtaan natin na, uy, may blessing pa rin pala ako kasi buhay ako. No? Kasi malakas ako. May pamilya ako, may simbahan ako. Di ba? May tahanan ako, may pananamit ako. Na-overlook natin those blessings, di ba? And kapatid, ito yung mga blessings, no, na madalas na-overlook natin na meron pala tayo. No, 3 T. Una na po dyan, time. Sino dito may time? Kapatid, pag wala kang time, iba yun, no? Deads na tayo, wala ng time. No? Pero kapatid, buhay tayo eh. For sure may time ka. Ngayon, saan mo nilalagay yung time mo? Di ba? Nasaan po? No? Blessing yan eh. Saan mo gagamitin? Ginagamit mo ba yan para maging channel of blessing? No? Ginagamit ba ang time mo para mag-pray? Nakakapag-pray pa ba tayo, mga kapatid? Sa kabisihan ng taong ito, no? Mag-Burmans, Papasko,
Sana wag natin kalimutan ng Diyos. Pangalawa, may talent ka. May talent tayo, may gift sa atin ng Panginoon. Saan natin ginagamit? Ginagamit pa po ba natin o tinatago natin? Diba? Nagdadahilan tayo. No? Ang talento galing sa Diyos. Gamitin mo, kapatid, para makapag-bless, para maging channel of blessing. No po? Ang ating kayamanan po, saan po natin ginagamit? No? Ginagamit po ba yan? Baka para sa sarili lang din natin, katulad ng Ephesus. No, saan po natin yan nilalaan? Saan natin nilalagay? Gamitin natin to be a channel of blessing, kapatid. No po, kasi, kapatid, baka mamaya hindi tayo nabibless kasi hindi tayo marunong para sa iba. No, baka mamaya hindi tayo binibless ni Lord kasi dun sa maliit na meron tayo, madamot pa tayo. Baka mamaya nandiyan na pala yung blessing, no? Pero dahil tayo, mapagtago tayo ng atin, hindi dumadaloy sa atin yung blessing. O nag-uumpisa pala dumalo yon pag nagiging channel of blessing na tayo. No, when we open up our blessings to others, no, dadaloy po yung blessing, no. Dadaloy po. No, kasi minsan ang hangad natin yaman di ba? Puro yaman. Diyan po tayo nag-uubos ng panahon, ng kalakasan. Pero kapatid, ito pala ang tunay na kayamanan. Ang pagiging channel of blessing. Amen po ba? Amen, ano po? So, yan po ang pagiging exceedingly blessed person. No po? Una, may tiwala sa Diyos, hindi sa pera. Pangalawa, gumagawa ng mabuti. Pangatlo, nagiging channel of blessing. No po? Ginagamit para makapag-share sa iba, makatulong sa kapwa. No? Kapatid, sinasabi ito ng Panginoong Diyos sa atin. Pinapagawa niya ito sa atin, hindi para mawalan tayo or maubusan. No? Ito ay pinapagawa niya sa atin dahil meron siyang plano. No? At ito po yun, no? Ang sabi dito, by doing these things, pag ginawa na po natin yung lahat ng yun, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Now, sino dito mga kapatid gusto niya secured ang future niya? Gusto niya ang kanyang future ay insured, walang problema pag ako ay tumanda. Gusto mo ba yung kapatid? No, kapatid, pag tayo nagiging channel of blessing, pag tayo ay nakakatulong sa kapwa, ginagamit ang blessing sa tama, may tiwala sa Diyos, ang sabi niya dito, wala tayo dapat ikapangamba. Amen po ba? Kasi, kapatid, minsan pag tayo ay tumutulong, minsan pag tayo ay nagbibigay, kinakabahan tayo di ba? Naku, maubos na ako, mawawala na ako. Nanginginig di ba? Paano na yung paano na yung susunod na buwan ko, ako naman yung mawawalan. No, tutulong tayo pero mag-aalala tayo, there's something holding us back. Paano na to? Ito para to sa ipon ko Itutulong ko pa sa iba, ibibigay ko pa. Kapatid, wala kang dapat ipagkaalala. No? Kasi, sabi dito, ang future mo, nasa Diyos na. Hawak-hawak ng Diyos. No, good foundation, hindi ka masishake, you will never be shaken so that you may experience true life. Kapatid, kaya kapatid, pag tutulong ka, wag mo isipin yung kung ano yung paano ka sa susunod. Dahil ang Diyos ang bahala sa'yo. No? Amen. Hindi ako naniniwala na ang taong mapagbigay, hindi pagpapalain ng Diyos. No? Hindi ako naniniwala na sarado ang kamay ng Diyos sa mga taong generous. Kapatid, kasi nagiging channel of blessing ka Amen po ba? Amen. No? And pwede mo ba sabihin ng malakas, I am exceedingly blessed. Hindi ka lang pinagpala, labis-labis kang pinagpala. Amen ba doon, kapatid? Amen. No? And as we look back, ito po yung 4 na katangian, 4 lang po, ng exceedingly blessed person. Sabi dyan, may tiwala sa Diyos ng buo at hindi nagre-rely sa pera, trusts God fully, uses money to do good, gumagawa ka ng mabuti gamit yung kung anong meron ka. At pangatlo is a channel of blessing. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, generous ka sa iba, sinishare mo kung anong meron ka, always ready to help. No, pag may nangangailangan, 'di ba? Pag may nagugutom, 'di ba? Meron kang pagkain, no? O sige, teka, nagugutom ako Bukas balik ka, bibigyan kita. Ako muna dito. Hindi kapatid, dapat ready to help, no? At pang-apat, you will never be shaken. Your future is secured with the Lord. Amen. Now, let's
let's look at this verse, kapatid. In Luke 12, no? Ito pong storya na to ay tungkol naman po sa rich fool, no? Siya po ay may labis-labis ng kayamanan, na literal, no po, at hindi niya na alam yung gagawin niya doon. No? Anong sabi niya? Sige, magpapatayo na lang ako ng malaking lugar para doon ko itatabi lahat. At ang sasabihin ko na lang ay, I will just eat, drink, and be merry. Magpapakasaya na lang ako. At ang sabi po sa kanya, you fool, you will die by this day. Naku, pamihira, di ba? Kasi kapatid, ito ang sagot din ng Diyos. Life is not measured by how much you own. Sa buhay natin, buong buhay natin, inilalaan natin sa pagkayod para makuha yung gusto natin, makuha yung pangailangan natin, para maabot yung mga gusto nating bilhin. Kailangan, ginugol pa natin bago ako mawala sa mundo, dapat ganito ako kayaman. Dapat ganito karami ang meron ako. Nakuha ko lahat ng dream house, dream cars ko. But kapatid, sabi ni Lord, hindi yan ang sukatan ng buhay. Hindi yan ang basihan, no, ng isang mayaman. No? Ang tao, ang mundo may standard sa pagiging mayaman. Pero iba ang standard ng Diyos. Iba ang sinasabi sa Bible, kapatid. Life is not measured by how much you own. Now, let me end with this, no? Sa dulo po ng verse. Conclusion, no po, dun sa parable. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Kapatid, lahat ng pinag-usapan natin kanina, impossible po yun magawa nang wala kang relasyon sa Diyos. No, kapatid, kung mayaman tayo, dapat mayaman din ang relasyon natin sa Diyos. Sabi po dyan sa verse, rich relationship, dapat close tayo sa Panginoon. Para yung paggawa dun sa mga points, qualities kanina, dadaloy na lang po, madali nating magagawa. Ano po? Rich relationship with the Lord. Kapatid, may relasyon ka ba sa Diyos? May relasyon pa ba tayo sa Diyos? Amen? Kasi baka mamaya nawawala na nalalayo na tayo sa Diyos. Dapat close pa rin tayo, kapatid. No? To be exceedingly blessed. Amen? Amen. Now, kapatid, meron lang po akong gustong ipagawa sa inyo. Meron lang po akong gustong ipagawa sa inyo. Pwede po bang maglabas po kayo ng pera? Yung bills po. Bills. Kahit anong paper bills po. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kukunin. Sa inyo po yan. Gusto ko lang po ilabas ninyo, may papakita po ako sa inyo. Yan, ito po. Yan, bills. Kahit ano po, Philippine bills. 20, 50, 100, 1,000. Sige po, labas nyo po. Ayo, yes. Diba? Pakita ko, may gusto lang po akong ipakita sa inyo. May gusto po akong i-share sa inyo. Yan, okay na po. Now, alam nyo ba mga kapatid, na sa pera po natin, meron pong nakasulat dyan na napakaganda. Napakaganda. Hanapin nyo po. No? Yan, ito po. Merong maliit na nakasulat dyan na napakaganda, kapatid. No? Sige po, basahin po ninyo. Baka mamaya hindi pala totoo to eh. Baka mamaya sabihin nyo, ininvento mo lang yan, bro. Now, ang nakasulat po dyan, hanapin po ninyo. Ang sabi po dito, pinagpala, pwede po ba sabay-sabay nating basahin? Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Amen. Wow, di ba? Sa pera, kapatid, nakasulat na pala, oh. Di ba? Habol tayo. All our life, we are chasing for money. That we thought ito lang ang kailangan natin, no? No, akala natin nandito ang blessing. Akala natin dito tayo pagpapalain ng Diyos, pero hindi. Ang tunay na pagpapala ay nasa Panginoon. Sa Kanya mo matatagpuan, kapatid. Nakasulat na dito, yung may akda dito sa pera, alam niya kung kanino dapat tayo umasa eh. Tapos tayo dito, minsan dito lang tayo nagre-rely. Kapatid, sa Diyos ka mag-rely. Sa Diyos ka umasa. Sa Kanya nanggagaling yung pagpapala eh. Sa Kanya galing lahat ng ito. Wala lahat ng ito kung wala ang Diyos. Pera lang yan, kapatid. It's only a tool for us to live, kapatid. And for us to be rich, for us to be exceedingly blessed, kapatid.
kailangan hindi ang pera ang magkokontrol sa'yo. Kailangan, kapatid, ang pera maging blessing, dumaloy ang pagpapala, maging channel of blessing ka. Then you will be blessed, kapatid. And not just that, others will be blessed by you. Gusto mo ba yun, kapatid? Amen ba doon, kapatid? Now, if you agree, let us worship the one and only source of all our blessings, the Lord. Hallelujah. 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 Sige po, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat po ng meron kami, Panginoon. Lord, wala po kami kung wala ka. And Lord, pinatunayan niyo po sa inyong salita, Panginoon, na ang pagiging mayaman, Lord, ay wala sa kung anuman ang meron kami sa mundo. Kundi, Lord, sa kung ano po ang ginagawa po namin sa binibigay niyo sa amin, Panginoon. Na dapat po, Lord, na nagtitiwala kami sa iyo, hindi sa kayamanan namin, Panginoon. Na dapat po, gumagawa kami ng mabuti sa pamamagitan ng mga blessings namin. Na dapat, Panginoon, kami nagiging generous, mapagbigay, Lord, sa kung anong meron kami. At Panginoon, dapat hindi kami nangangamba sa future dahil, Lord, ikaw na po ang may control ng lahat. And Lord, right now, Lord, we're lifting our hands to you. We're lifting our prayers to you, Panginoon. Nais po naming ipanalangin ang aming bansa, Lord. We're praying for our nation, Panginoon. Lord, na aming bansa huwag mabulag sa kayamanan, Panginoon, kundi magtiwala sa inyo, Panginoon, at maging pagpapala sa bawat tao, Panginoon. Ganun din po sa aming simbahan, Lord God, naway ang bawat isa sa amin, Lord, ay maging pagpapala sa iba.
Lord God, magkaroon kami ng wisdom kung paano namin gagamitin ang anumang meron kami nang nalulugod ka, Panginoon. And Lord, sa aming paglabas ng simbahan ito, Lord, kami po ay hindi lang blessed, but exceedingly blessed, Panginoon. Labis-labis ang pagpapalang ibinibigay niyo sa amin. Kaya naman, Lord, ito po ay gagamitin namin ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, kayo po ang siyang mag-lead sa amin, kayo po ang maggabay sa amin, kayo po ang magpagaling, Lord God, kayo po ang mag-provide. Sinusuko namin ang lahat sa inyo, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa inyo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen.